Kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman. Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates asset, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, katulad ng kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Tama yun. Malinaw sa taong bayan yun. Correct. Ang nakukonfuse sila asset, yung temporary plates. Na halimbawa po, bumili ako ng motorsiklo. Wala pang available plates. So, gagamit ako ng temporary plate. Correct. Ang nakasulat po doon, MB file number. Correct. Tama ba? Tama yun. Gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo, kung ako ay may biniling motorsiklo, rehistrado, narehistro, January 2023, onward. Pag sinabing onward, di po ba pwedeng February 2023 or March or 2024? May nabanggit kayo doon, ASEC, na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days mula sa date ng sales invoice. Ibig po ba sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa, bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, dapat yung plaka nasa may-ari na. Oo. So, ibig sabihin, Director, pag bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa rehistro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin. Correct. As rider. Tama. Ano po? Tama. Ano yung nakikita niyong problema na ina-anticipate ko? Bumili ako ng motorsiklo, na-rehistro, lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, ASEC, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, Director. Sabi ng riders, Sir, nakalimang balik na kami. Wala daw plaka. Punta ka sa kasa. Pag kinausap ko, kasa, kung sinasabi mong nasa LTO, i-check ko yan. Pero bigyan muna kita ng chance. Ayusin mo. Within 5 days, babalikan ka namin. You know, ASEC, Director, tatawag yung rider, Sir, okay na po yung plaka. Okay lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo. Kaya may problema talaga sa ibang kasa. Now, ASEC, ang tanong, kung January onward, 2023 yung registro ko, at nasita ako ng LTO. Nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number. Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Pa-flag down, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, ASEC, before you continue. Halimbawa po, 1 year na yung motorsiklo ko. Walang assurance, ASEC, Director, na pag sinita mo ako, may pe-present ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ako, Sir, pwede po bang makita ang ORCR? Pag-check mo, ay sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Correct. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung walang sales invoice, kahit ORCR, Okay, ORCR. pwede na yun. Tapos on that basis, hanapin namin yung plaka. Okay. Picturean. So, alam na namin siya. No? Picturean. Tapos, matitrack na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cause namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka
at nabigay na niya dun sa motorista, Isosyokos mo ko. Shokos mo. Tapos, Paliwanag bakit hindi niya kinabigay. para ASEC, ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema? Correct. Ang una namin approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na ng plaka dun sa motorista, then Shokos yung motorista. Mabuti na nabanggit mo yan na nakita niyo yung problema talaga, usually sa dealers. Okay, ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At tayo, ang hinukat namin na, 6 na ang plaka na doon pa sa Yun. bodega nila. So, Brother Matt, na mismo si ASEC nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawan ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders, ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, mayroon kayong sanction na ibibigay? Oo, unang fine ba? Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka dun sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di niya bibigay yan, panibagong fine na naman yan. So, ibig sabihin, May fine ASEC, up to suspension. ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Then, sanction agad. Sanction na agad. Notice to explain agad. Notice Notice to to explain, tapos explain. fine na agad. Kung talagang hindi niya binigay, di ba niya pinaalam sa motorista, fine na agad yung dealer. Fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine. Second offense, fine. Third offense, fine with suspension. Fourth offense, revocation of accreditation. Yes. At, syempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba? Meron silang accreditation eh. Ano? Opo. Ang problema nga namin, kung nakitulong nga dito ng ginagawa niyo, meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. So, ang ginagawa namin yun, cease and desist na yan. Pinapatulong ng local government, ilalock up na yung establishment. By the way, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngalan ng public service, pwede ba ninyong i-publish yun na itong mga dealers na ito, Ipapublish namin. yan ay bogus? We will publish them. We will publish them. In the local newspaper, kung saan popular yung diary yung sa Batangas, sa Batangas. Para mag-serve as warning sa Opo, mga opo. dealers. Kasi ang Sa hirap mga eh. riders. Kung hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, hindi mapupunta yung plakas nila, may ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para dumami yung aking tindahan. Diba? Na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya, Oo. nag-establish ako ng akin, Franchising mo yan. nakakabit lang ako sa'yo. Nakakabit. That's I correct. see. Nangyayari yan sa motorsiklo, karamihan, nangyayari sa kotse. May kotse. So, ASEC, ibig sabihin pala, paglilinaw sa mga riders, pag na-plug down, na-check, MB file number nakalagay sa'yo, Opo. fair naman yung LTO. Aalamin nila kung nasaan yung problema. Kung nando sa dealer, do sa binilihan ng motorsiklo, or nasa rider. Halimbawa naman, ASEC, okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema. So, meron kayong sanction. Paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya. Opo. Kung ako naman, halimbawa, ASEC, na-pick up ko na. Pero maraming dahilan eh. Pwedeng tinamad ako, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming discount ano. Pag-ayaw talaga, maraming rason. Yes, pwede yun eh. No. Ano ASEC ang kaparusahan sa akin? Failure to install. Failure to attach. 5,000 pesos. Ayun. Unless papaliwanag niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro bago kuha lang niya, at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Maja-justify yun doon sa date. Date. Correct, Mm. correct. Okay. So sa madaling salita, fair naman ang LTO. Yes, ma'am. Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So malinaw yon. Kasi Oo. minsan kasi ASEC yung memo, hindi mo kayang ilapat lahat doon yung Oo. pinag-uusapan natin. Maganda nga ito pagkakatuto ko. Thank you very much. Mm. Oportunidad na to. Kasi hindi man namin pwede explican lahat. Hindi mo naman kaya i-detalye lahat. So linawin natin ASEC, no? Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka, 15 days mula doon sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, na huli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka.
Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman dahil may Pero isi-showcase paglabatan. muna siya. Due process. Isi-showcase para may depensa siya kung bakit hindi niya Yes. baka mali naman yung kwento ng dealer Tama. So, isi-showcase muna siya at pag hindi niya napatunayan, hindi na ma-explain mabuti, doon lang siya ipa-fine ng 5,000. So yon, nilinaw ni ASEC. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ang rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganun din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Tama. Dahil hindi kayo si Superman, yung minana ninyong problema sa plaka, hindi ninyo kayang ibigay ng bultuhan o maramihan. Allowed yung MB5 number. Temporary Allowed plate. po yun. Allowed pa. Allowed yun. Ano? Allowed po yun. Oo. Kasi nga naman, paglilinaw, sa parte ng LTO, yung minana nilang problema, hindi nila kayang ma-resolve ng bigla-bigla. Kaya considerate sila na December 2022 paatras, kung talagang wala pang plaka, hindi kayo mahuhuli. Provided malinaw yung MB file number doon sa temporary plate. Ano po? Opo. So, ayos. Kasi kung 12 million yung minana natin, na backlog sa motorsiklo. Ang hirap. 12 million. Nabawasan na rin natin ng 3 million after 1 year. Pero at least, after 1 year, 3 million ang nabawas. More or less, 3 million ang bawas natin. At hindi ito masyadong maramdaman ng motorista kasi nga, ang daming nakabinbin sa dealers. Alam ninyo yun? Yun ang problema. Kahit ilabas namin ng plaka, naiipit sa dealer. I see. Aminado naman ibang dealer na nasa kanila. So, pinakausap namin ng dealer talaga. Bibigyan namin ng tani. At pag kayo nahuli, pasensya tayo. Ganito na lang, ASEC. Siyempre, partners tayo. Pag may nagsumbong sa amin, katulad nung dati, at sabi nung rider, Sir, pabalik-balik kami, walang plaka. Tapos pag tinulungan namin, lalabas. Magre-report kami sa inyo para bigyan nyo ng sanction. Opo, ang laking bagay sa amin yan. Kasi yung aming hotline, hindi naman lahat nakaka-access ng hotline. Eh, mas magandang hotline natin, true yun na lang. Baka nagsakit ka. Alam mo ba ang magandang? Maganda yan, sabihin nyo sa amin, kami na maghahanap ng plaka nila. At saka, by the way, for your information, Brother Matt, Brother Jerry, pag may nakikita akong barubal na motorista, katulad nung huli, nagkaroon ng argumento, Oo. nung paalis na, intentionally, Oo. binangga yung rider. Yun, pag pinadala ko sa inyo, immediately may action kayo. Tapos kagad tayo din. Shokos. Meron nga, yung nakapara lang siya dun sa daanan ng bicycle, the bike lane. Sinokos na rin namin. Oo. Kasi masyado matapang eh. Siya na nga mali, siya pa nagalit. Ay, oo nga, no? Oo. Hindi, at least Opo, nakita opo. ko naman, mabilis kayong umaksyon.